Ayan! Ayan! Oh, change costume, pero ang background hindi. Si Dodo tinamad na. Anyway, itong usapan natin na to ay isa sa mga pinaka-naiinis ako na i-podcast. Pero kailangan kong gawin kasi yung mga isyong nakaakibat dito ay talaga namang alarming. Ang tinutukoy ko po ay yung nangyaring pambubugbog ni Jam Ignacio. Who is Jam Ignacio? Siya lang naman po yung ex-boyfriend ni Carla Estrada. Kaya lang napag-uusapan sa showbiz itong Jam Ignacio dahil sa naging connection niya kay Queen Mother Carla Estrada na good friend natin na at doon sa kanyang current girlfriend na actually nagkaroon pa nga nag-propose na ito itong si Jam dito kay Jelly EW na isang kilalang radio DJ or something. O basta nasa showbiz din, nasa entertainment media din, but hindi sila yung kagaya ni Carla na sobrang sikat. So hindi naman sobra sikat, nakilala. Yun. sorry, pardon my expression. Hindi ko naman minimina hindi sikat si Carla. Nakilala naman din si Carla. Nagkamali lang ako dahil sinabi kong sobrang sikat. Charot! So anyway, going back to the story, kasi di ba pumutok yung kwento na nagkaroon ng argument dahil nagselos di umano itong si Jam, nakasakay sila sa isang sasakyan na magkasama sila na papunta ba or palabas ng Manila or something. Tapos nagkataon lang na yun na nga dahil sa selos, nasampal-sampal, binugbugbog, habang nagpapatakbo ba nasa loob ng sasakyan to Tapos nagkataon lang at nagpapasalamat itong si Jelly as per her kwento na dahil sa hindi binasa yung RFID nila dahil diba sa mga toll gate dapat kumbaga matik yun na magbabayad ka or may nababawas sa'yo. So dahil hindi binasa, obligadong magbayad. At yun nang binuksan nung bintana, nagkaroon ng oportunidad ditong si Jelly na makahingi ng tulong kasi nga duguan na siya, busarga na yung bibig niya, tapos yung mata niya na yun, I'm sure nakita ng mga ibang subscribers po natin. Sa mga hindi, tingnan nyo po na nakaano naman po yan sa mga YouTube, yung pangalang Jelly Ew at saka Jam Ignacio. And madali nga siyang hanapin kung i-connect mo kay Carla Estrada. So anyway, dahil sa pangyayaring yon, biglang naging wanted ito ng hinahanap ng NBI at mga kapulisan. Habang ginagawa natin itong podcast na to, hindi pa po sumusuko or hindi pa nahuhuli ng mga authorities itong si Jam na alam nilang nagtatago dahil matindi. Kumbaga parang may vowsy yun di ba? Violence against women plus may kung ano-ano pang mga kasong pwedeng isampa sa kanya, lalo't akala nga ng lahat sila magkakatuluyan kasi for the last month lang nang i-anunsyo nila sa social media ang kanilang engagement at may mga pasaring pa nga doon na parang iniinggit nila si Carla, tapos itong si Jelly parang tinawag pang mother or mama itong si mami, ito si Carla na parang nanunuya ng iinsulto. Tapos ngayon pinaglalaroan ng netizen yung parang hindi naman reaksyon pero parang ganoon na nga na pinag-uusapan itong si Carla kasi nakapag-post din siya after na lumabas itong incident ito na parang na may patama na something pero hindi naman direkta. Pero yun syempre sa mga nakakaintindi at saka sa mga nagfa-follow ng kumbaga ng istorya nila, parang yun daw ayata ang naging sagot ni Carla na hindi mo alam kung mali ba or what. Pero ako, sinasabi ko nga since mag-start itong podcast natin, sinasabi ko na naiinis ako dun sa issue kasi talagang hindi ko talaga maintindihan ang mga kalalakihan. Talaga mga kalalakihan. Kung saan talaga sila humuhugot at kumukuha ng kanilang tapang lakas ng loob. Kasi ang tingin ko sa mga lalaking nananakit na mga babae in particular, mga bakla, mga duwag. I'm sorry sa term ng bakla, kundi ang ibig ko sabihin dito ng bakla is yung parang yung hindi kayang lumaban ng parehas. Yon. Yan, yung duwag na lang ang gagamitin ko. Sorry again sa mga kapwa taga LGBTQ community So, ang duwag-duwag niya kasi, 'di ba, alam naman niyang iba yung kakayanan niya bilang isang lalaki tapos gaganunin niya. Ang dali kasi nagma-manifest agad sa physical na itsura ng babae. Kapag talagang violently ay sinaktan siya or talagang puwersa. So, may mga issue dito kaya nga pumasok na naman sa eksena yung mga Gabriela, yung mga ibang cause-oriented groups na nagpoprotekta ng karapatan ng mga babae.
at edad. At ako uma-agree ako dun sa kanilang pagkilos na yun o pagbibigay ng suporta dito kay Jelly. But the thing is, hindi nga natin alam yung buong kwento pa kasi 'di ba? Kasi itong lalaki kahit papaano, papakinggan mo rin kung ano yung naging side niya kasi siguro sa sobrang pagmamahal din niya, sa sobrang alam mo yun yung pagtitiwala niya siguro dito sa supposedly naka-engage niya na, may mga bagay-bagay talagang yun na hindi niya na kontrol lalo na yung kanyang emosyon para masaktan niya violently itong kanyang katipan. But still, sabi nga natin, mali yun. Hindi dapat umabot sa ganun. But ang tao naman talaga pag emotionally agitated na, pag emotionally carried away na sa mga bagay-bagay, hindi na nakakapag-isip ng tama yan eh. Tayo nga dito sa podcast, tayo nga dito sa YouTube channel, ako na lang mismo, may masabi lang akong hindi maganda sa hinahanga ang celebrity ng mga nanonood sa atin o ng mga subscribers or ng mga fans, talagang tinitira na ako to the point na pinipersonal na ng iba. Yung mga ibang tira, okay lang yung mga ibang bashing, okay lang. Pero pag mga personal na, minsan pinapatulan ko na rin. But then again, sabi ko nga, dadadala tayo ng emosyon natin na dapat ay hindi. Pero hindi nga natin dapat, wala ka namang sisisihin, kundi ang sarili mo nga. Kasi nga, yung pag-control mo sa emosyon mo, dapat nangingibabaw yan. Dapat, sabi nga kaya nga nandiyan dyan yung utak natin sa ating ulo kasi para pangibabawan yung mga nararamdaman natin dito sa ibaba, sa puso and everything. But then again, hindi naman tayo perpekto para laging ganon ang ginagawa. Pero sana, lagi nating ipinagdadasal at hinahangad na pangibabawan lagi, masanay o sanayin natin yung ating mga sarili, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga emosyon na mailugar sa dapat kalugaran. Yun lang. Diba? So itong kay Jam Ignacio, hindi ka rin namin kilala, nakilala ka namin with all due respect dahil kay Ma'am si Carla Estrada. Si Carla naman, alam natin, nag-move forward na siya sa kanyang naging karelasyon kasi siya nga itong huling lalaki na karelasyon niya. Pagkatapos, eto na itong si Jelly na isa rin namang nasa mundo rin naman ng entertainment bilang isang DJ sa radio na, di ba? Kasi nagiging instrumento ka rin ng mga proseso ng komunikasyon, proseso ng mga may mensahe, sa larangan man yan ng pagpapatugtog ng music or sa larangan man yan ng pakikinig sa mga problema ng mga nakikinig sa iyo sa radyo. So magandang buo ka, magandang alam mo yun. Pero tama lang, karapatan mo yan at bilang babae, talagang dapat na ipaglaban mo yan. At itong naman si Jam, sana kung nasaan ka man, sumuko ka na, ipaliwanag mo na yung side mo, and of course, harapin mo ang at magpakalalaki ka na. Sabi nga ni Papa Derek Ramsey, magpakalalaki ka na, harapin ang dapat na harapin. Kasi ikaw naman, nanligaw ka rin naman sa babae. Nung nanliligaw ka, lahat na lang ipinangako mo, etc. Lahat na lang talagang sinabi mo para lang makamtan mo lang ang matamis na oo. Pero ang ending pala, sasaktan mo na at bubugbugin. Hindi dapat. Kung ayaw mo na, pwede mo sabihin ng diretsuhan. Kung nagsiselos ka, sabihin mo na gano'n, hindi yung dadaanin mo sa marahas o sa karahasan ang iyong pagkalalaki o pagmamahal. O, di ba kami dito sa Unbearable Channel, biglang naging advice episode ito. Pero yun na nga, sabi ko nga po, pinatulan ko po kasi may mga bagay-bagay na nakakaalarma sa ating lipunan kasi nga mga celebrities ito, may kanya-kanya mga platform na sa media, social media, may mga influence din po silang naibibigay sa mga iba. So mas magandang tama na rin na accept, gawin natin ang tama. Kasi ako rin, hindi naman ako perfecto, tao rin ako, pero ako pag nagkakamali, humingi ako ng apology, humingi ako ng sorry at inaako ko yung pagkakamali ko at sinisikap ko na sa mga susunod na pagkakataon, alam mo yon, sa mga susunod pagkakataon, iiwasan ko na hindi gawin yung hindi tama. O, dahil sabi ko nga, as per my Tita Gloria Romero na nakatatak sa utak ko, isang eksena niya sa pelikulang My Other Woman kung saan naging party ako doon sa production ng yumaong direct Mario J. de los Reyes. Ang tama, ang mali is mali. Ang tama is tama. Ang mali kailanman ay hindi magiging tama. Isang famous line niya sa pelikulang yon na nandito sa puso ko, nandito sa utak ko at sinusubukong kong gawin araw-araw o i-apply sa buhay. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Ako ang unique call, Papa Vera Palamet Nabus. Nagpapasalamat! Naging love advice episodes. Thank you!